Kaya gusto kong pag-usapan kung paano mapataas ang pagkakaiba-iba ng iyong gut microbiome, na kilala rin bilang mabubuting bakterya. Ngayon, bakit mo gugustuhin gawin yon? Dahil kapag mas magkakaiba ang iyong mga mikrobyo, mas maraming benepisyo ang makukuha mo sa paglaban sa insulin, pagbaba ng timbang, pagbabawas ng pamamaga, pagbabawas ng mga alerhiya, pagpapalakas ng iyong immune system, at pagtaas ng bioavailability ng mga nutrisyon. Kaya, ano-ano ang mga bagay na magpapataas ng pagkakaiba-iba ng iyong mga kapaki-pakinabang na bakterya? Una, pakainin ang iyong mabuting bakterya ng hibla, gaya ng hibla ng gulay. Pangalawa, ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng hibla ng gulay. Kaya kung paulit-ulit mong kinakain ang iisang gulay, hindi mo makukuha ang sapat na pagkakaiba-iba na dapat mong makuha. Kaya gusto mong palitan-palitan ang mga gulay na kinakain mo. Gusto mong kumain ng salad na may iba't ibang sangkap. Makakatulong ito sa iyo. Gayon din, kung magpapapayat ka, magkakaroon ka ng mas maraming pagkakaiba-iba sa iyong bituka. Pag-aayuno. Napakalakas na gawain para mapataas ang pagkakaiba-iba ng mikrobyo sa bituka. Tila kapag hindi ka kumakain, mas tumitibay ang iyong mga mikrobyo. Mas tumatagal ang kanilang buhay. At umuunlad sila sa iba't ibang paraan. Kasama rin ang mga polyphenol. At ito ang huling sustansya na matatagpuan sa maraming iba't ibang pagkain, kabilang ang mga mani, buto, gulay, mga berry, isang malawak na hanay ng mga pagkain, pati na rin sa tsokolate at kape. At syempre, hindi ko inirerekomenda ang tsokolate na may asukal. Maraming iba't ibang bagay ang naglalaman ng polyphenol, kabilang ang alak. Kaya ito na ang oras mo para magsimulang uminom upang mapataas ang pagkakaiba-iba ng iyong mga bakterya. Sarkastiko lang ako. Ang problema sa alak ay ang alkohol. Hindi ko ito inirerekomenda bilang isang opsyon. Sige, fermentation. Ang pagkain ng mga fermentadong gulay tulad ng sauerkraut ay napakabuti. Ngayon, tingnan mo ito. Narito ang mga bagay na magpapababa ng pagkakaiba-iba ng bakterya sa iyong bituka. Pagnguya ng merienda. Kung masyado kang madalas kumain, kapag pinakain mo ng sobra ang iyong mga mikrobyo, nagkakaroon ka ng mas kaunting pagkakaiba-iba. Sige, babawasan ng asukal ang pagkakaiba-iba. Mga antibiotiko, syempre, pinapayagan nila ang paglago ng masamang bakterya. Dahil isa sa mga ginagawa ng mabubuting bakterya ay sinasakop nila ang espasyo sa pagkain kaya hindi makabuhay ang masamang bakterya. Maraming masamang epekto ang nangyayari kapag umiinom ka ng mga antibiotiko. Isa nito ay ang pagtaas ng timbang. Babawasan ng alkohol ang pagkakaiba-iba. Pagkain na GMO. Pinag-uusapan natin ang pangunahing herbisidyo sa mga pagkaing GMO, ang glyphosate, na literal na pumipigil sa mga mikrobyo na gumawa ng mga amino acid at mga neurotransmitter. Sige, ang susunod, pipigilan din ng mga artipisyal na pampatamis ang pagkakaiba-iba ng iyong mga mikrobyo. Kaya kung wala kang sapat na mikrobyo, maaari rin itong makaapekto sa resistensya sa insulin at sa iyong antas ng asukal sa dugo. Kaya narito ka, hindi mo alam ito, nagsisimula kang kumain ng sugar-free na ito, sugar-free na yon. Ginagamit mo ang mga tradisyonal na artipisyal na pampatamis tulad ng aspartame, tumataba ka at nagtataka ka kung bakit. Ang pagiging sobra sa timbang, nabanggit na namin yon. Madalas kumain, nabanggit na namin yon. At syempre, stress. Kung nagustuhan mo ang nilalamang ito, paki-like ang video at mag-subscribe sa channel.